Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho, kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umaalis na sila roon, may naraanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo. Nang marinig niyang naroon si Jesus sa taga-Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatatahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob, sabi nila. Tumindig ka. Ipinatatawag ka niya. Iniwaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, Guro, ibig ko po sanang makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-30 linggo sa karaniwang panahon at atin pong iniaalay ang linggong ito para sa lahat ng mga nasa bilangguan na nananalangin din na sila ay mabigyan ng panibagong pagkakataon para sa kanila pong buhay. Nung nakalipas na linggo, ang narinig natin na lumapit ang mga alagad ni Jesus sa kanya. Ang tanong ay sa kanila kung ano ang kanilang nais. Ang lumapit sila at ang sabi nila, nais po sana naming hilingin sa inyo na maupo kami sa kanan at sa kaliwa kapag ikaw ay naghahari na. At ito yung pinagmula ng kanilang pagtatalo ng mga alagad, hindi pagkakaunawaan dahil mayroong mga gustong mauna o manguna tungkol sa usapin ng posisyon, kung sino ang kanan, kung sino ang kaliwa. Kaya pinaalala ni Jesus na hindi dapat ganon ang umiral, lalo na sa mga maglilingkod. Kasi ganun na mag-isip ang sanlibutan, ang mundo, so hindi dapat ganon ang umiral sa mga taong gustong sumunod kay Kristo. Kaya nga kung sino man ang gustong maging dakila, dapat matutong maglingkod. Ngayon naman ay isang bulag ang nagnanais na humiling kay Jesus. At ang bulag na ito ang nagpapahayag din ng ating pananampalataya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sabihin niyo nga po, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ano ba ang kailangan kahabagan sa iyo ng Diyos? Kung sakasakali lang po. Bakit ka lalapit kay Jesus? Bakit ka nagsusumikap? No? Sa sitwasyon mo, ano ang gusto mong gawin ni Jesus sa iyo? Alam mo ba talaga kung ano ang gusto mong mangyari sa buhay mo? Sa ngayon, marahil sa mga nasalanta ng bagyo na mapanood natin sa TV, sa social media, ang iba't ibang lugar na talagang nabaon sa lupa, nabaon sa tubig dahil sa bagyong ito, marahil sila rin lahat ay nagsusumigaw na mahabag po kayo sa amin, Panginoon. Maawa po kayo sa amin. Kaya itong linggong ito ay nawa magdulot po ito ng
pag-asa sa mga tao na nangangailangan na makarinig nito. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias, yung pangako na umawit kayo sa galak. Umawit kayo alang-alang kay Jacob. Ipagpunin nyo ang pinakadakilang bansa. Magpuri kayo sa Panginoon. Dahil matapos ang kanilang naranasang hirap o pagpapahirap ng iba't ibang bansa, ngayon ay ang sabi, sila ay ibabalik na muli sa kanilang sariling bayan. Kaya kailangan na silang maging masaya, kailangan nilang magsaya. Di ba? Napakasarap din na ipahatid, no, sa mga nasalanta ng bagyo na maibabalik din lahat yan ng Diyos. Kung ano man ang nawala, kung ano man ang naging epekto nito, ibabalik nito ng Diyos sa atin. Pero katulad nga po ni Bartimeo, sana ang hilingin natin ay yung tayo po ay lubusang ding makakita. Makita natin ang sitwasyon. Yung gusto natin makita natin ang sitwasyon. Pero ang problema ay kung magbubulag-bulagan tayo sa mga nangyayari. Walang gamot sa mga nagtaong nagbubulag-bulagan kasi kahit anong effort ng kung sino mang manggagamot, yung literal na yung pag nabulag, hindi ka gagaling hanggat hindi ikaw mismo ang nakakakita o ang magnanais makakita. Kasi pinag-nilalayan ko po ito, no? Sa tradisyon at kultura noon, kapag ang isang tao ay ipinanganak na bulag, ang kanilang pananaw, ibig sabihin, yung mga magulang niya may kasalanan. Kaya naipasa lang sa kanya yung kasalanan ng magulang. Kaya siya yung naghihirap. Meron din naman mga pagkakataon na hindi kay pinanganak na bulag, nabulag ka dahil sa mga sitwasyon o mga ginagawa sa buhay. At kapag ang isang tao bulag, kaawa-awa ang kanyang kalagayan kasi wala na siyang ibang gagawin kundi ang mamalimos, manghingi, no, na makakain niya sa araw-araw. Aakayin lang siya kung hindi man ituturo sa kanya yung dadaanan, ilang bahay, ilang kanto, ano yung mga palatandaan, then iuupo siya sa isang kanto, sa gilid. No? Kaya nga, naraanan nila doon sa tabi ng daan. Hindi sa daan, nasa tabi ng daan. Kasi nga, dahil wala ka ng silbi, dyan ka lang. Ganun ang kalagayan ng isang bulag. Pero ito, nagkaroon ng nabuhayan itong si Bartimeo kasi narinig niya ang pangalan ni Jesus. Narinig niya na magdadaan ito doon sa, kung nasaan man siya. Kaya't kinuha niya na yung pagkakataon, nagsusumigaw siya para marinig ni Jesus ang kanyang hihilingin. At hindi siya nabigo. Hindi siya binigo ni Jesus. Kung paanong sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, sinasabi dito, siya mismo naranasan niya kung paano maging mahina. Kaya nauunawaan niya ang ating mga kahinaan. At handa siyang makiisa sa atin. Ngayon, ano ang sitwasyon natin? Ano ang sitwasyon ninyo? Nakikita mo ba talaga? O ayaw mo lang talagang imulat ang iyong mga mata sa nangyayari sa iyong paligid? Nangyayari sa iyong pamilya, nagkakawatak-watak, nasisira, nagre-rebelde ang mga anak. Pero bakit ayaw mong imulat ang iyong mga mata? Ngayon po, kapag matapos itong mga pangyayari, yung mga pagbaha, makita mo yung mga sitwasyon nila, tapos ngayong humupa na yung baha, nagsusulputan yung mga politician. Pero bakit yung mga tao nagbubulag-bulagan pa rin? Parang ano na nangyari? Wala nangyari kasi hindi ko alam kung ano ba, magandang bagay ba yun na nang dumating ang politician sa inyo, nakalimutan nyo kung paano kayo nagutom, nakalimutan ninyo paano kayo mag-agaw buhay, tapos nung dumating, in-entertain nyo pa
binigyan nyo pa ng special treatment, itong mga politician na ito, mga lingkod bayan. Sila pa yung inasikaso, hindi sila ang nag-asikaso. At nagpa-picture pa. Ano ba talaga? Ayaw ba talaga natin tingnan yung sitwasyon? Ano nang gagawin? Kaya mahirap yung, gusto mo ba talagang maging maayos ang buhay mo o ayaw mo? Minsan may mga tao po no, na kapag nabulag o bulag, isa sa mga kapansanan po, no? Minsan may mga tao na kontento na doon na lang. Nasanay na ito na, okay na ako dito, okay na ako. Nasanay na siya ng ganun. Ayaw nang gumaling kasi nga nasanay na siya ay tinutulungan. Naiintindihan niyo po ba? Yung ayaw nang gumaling, ayaw nang maging maayos ang buhay kasi nasanay na ay may tumutulong naman, may nagbibigay naman. Isa yung mga kapansanan natin, ang tinatawag na comfort zone na natin yan. So, baka lang po, yung sitwasyon mo, hindi mo naman talaga pinoproblema. Baka ginusto mo na rin talaga yan. Kasi nasanay ka na rin na comfort, nasanay ka rin na inaalalayan, nasanay ka na rin na sinusubuan. So baka hindi mo talaga kailangan ng awa ng Diyos. Baka ikaw yung kailangan mo din. Maawa ka naman sa mga tao sa paligid mo. Tinutulungan ka pero kailangan din manggaling sa iyo na tulungan mo din ang iyong sarili. Kasi si Bartimeo, wala nang tumutulong, kailangan niyang tulungan. Kailangan niyang magsumikap. Kaya nga kahit may mga taong nagsasabi, tumahimik ka, hindi siya tumahimik kasi alam niya ito na yung kakapitan niya. Ito na yung makakatulong sa kanya. So, tingnan niyo po, no? Baka kailangan mo kasi talagang tumayo na. Kumilos ka. No? Kailangan mo ng tulong, kumilos ka. Tulungan mo ang iyong sarili. Marami tayong pwede matutunan dito kay Bartimeo. Kaya nga nung tumayo, di ba, sabi, nung halika, tinatawag ka niya, anong ginawa? Inayos yung balabal. Tapos, lumuksong tumayo kay Jesus. Yun na. Anong ibig mong gawin ko sa iyo? Gusto ko po makakita. Okay. Bigyan kita ng pagkakataon. Panibagong pagkakataon. So, anong gusto niyong gawin ni Jesus sa iyo? Kung ayaw mo pa rin, sige, pa-emote-emote ka na lang dyan lagi. Yeah. Walang mangyayari sa pa-emote-emote ninyo. Okay lang naman, umiyak ka. Pero pagkatapos niyan, kilos, bangon na. Tumindig ka na. Kasi habang may buhay, may pag-asa. Kumpleto ka pa. Kumpara sa iba, yung ibang may kapansanan, mas napapakinabangan pa kaysa ikaw na kumpleto ka naman, pero kulang ka lang sa tulak. No? Kulang ka lang sa push. Kulang ka lang sa pag-i-encourage. Pero unahin mo, i-encourage ang sarili mo. Ano nang sa ganon? Mangyayari ang inihiling at hihilingin natin sa Diyos. Amen?